At para sa ating mga balita, lungsod ng Paris, halos mawasak sa sobrang kaligayahan ng mga kabataan. At supply line ng Russia, winasak din ng Ukraine. Dalawang katao ang patay sa gitna ng marahas na pagdiriwang ng bansang France dahil sa pagkapanalo ng Paris sa Final Champions League na ginanap sa Munich noong linggo, araw sa France. Tinalo ng koponan ng Paris ang Inter Milan sa score na 5-0. Mahalaga para sa mga tagahanga ang pagkapanalo ng koponang Paris Saint-Germain o PSG sa Champions League dahil ito ang kauna-unahang beses. Pero ang gabi na para sana sa pagdiriwang ay nauwi sa ganito. Libu-libong mga kabataang tagahanga ang naglabasan sa mga kalsada. Nang mga oras na ito, nagbabanta na ang paparating na kaguluhan. Sinindihan na ang mga paputok. May mga flares na sinindihan sa gitna ng mga tao. Ginawang panggatong ang mga motor na nakaparada lang sa kalsada. May mga bumperong rumisponde para apulahin ang apoy, pero pinipigilan sila ng mga kabataan. At sa gitna ng kaguluhang ito, 2 katao ang nasawi at halos 200 ang sugatan, kabilang ang asawa at anak ng lalaking ito. Kagagaling lang namin sa ospital para umuwi sandali dahil kagabi pa kami nandoon. Nagising na sila pareho. Yung anak ko ay nasa induced coma pa rin sa intensive care. Samantala, nakilala naman ang mga nasawi. Ang una ay isang 17 anyos na lalaki na sinaksak sa dibdib habang nasa bayan ng Dax at nakikiisa sa selebrasyon. Ang pangalawa ay isang 23 anyos na lalaki na nagmamaneho ng scooter at nabangga ng isang kotse. Sa ngayon ay nakakulong na ang nakabangga at sinabing nag-negative naman ito sa drugs at alcohol test. Habang nakatigil ang mga sasakyan sa kalsada, ilan sa mga nandoon ay naghahagis pa ng mga paputok sa mga pulis. Nang mga oras na yon ay kaunti lang ang mga pulis kumpara sa mga tao. Gayunman, umabot sa 559 na mga rioters ang naaresto at nakulong. Habang ako'y nagsasalita sa inyo ngayon, may humigit kumulang 30 pulis na sugatan, at ang ilan sa kanila ay malubha ang lagay. Iniisip ko ang isang pulis sa hilagang kanlurang bahagi ng France na ngayon ay nasa coma matapos tamaan ng paputok na sinadyang ihagis sa kanya. Sa kabila ng mahigit 5,000 pulis na nakadeploy, kinwestiyon ng ilang media ang naging kilos ng pulisya. Ilang beses na nating nasaksihan ang ganitong pangyayari sa Paris. Sinasabi ng pulisya na hindi nila ito kayang pigilan. Pero natatandaan ko noong Olympic Games, imposibleng mangyari ito dahil napakahigpit ng security noon. Alam kong malaki ang gastos para sa ganoong antas ng proteksyon, pero baka mas malaki ang maging gastos dahil sa mga pinsalang dulot ng kaguluhang ito. At malinaw ang naging pinsala. Ang puting Mercedes-Benz na ito ay isa lamang sa halos 700 insidente ng sunog sa buong bansa ng araw na yon. Ayon sa Interior Ministry, mayroong 692 na mga sunog na naitala, kung saan 264 ay mga sasakyan. Ipinapakita nito ang lawak ng dami ng mga sunog na nilikha ng mga taong dapat sana ay nagdiriwang lamang. Ayon pa sa ulat ng media, ang mga nanggugulo ay pawang mga tagahanga ng PSG. Pero ayon sa ilang mga nakasaksi, karamihan daw ng mga nandoon ay pawang mga miyembro ng iba't ibang mga gang sa Paris. At bago pa man maganap ang laro, pinatibay na ng mga negosyante sa lugar ang kanilang mga tindahan gaya ng mga designer store dahil alam nila na magkakagulo. At bago pa man matapos ang laro at makitang tambak na ang mga kalaban, nagsimula nang magwala ang mga tao sa lansangan. Napansin din ng mga pulis na tila hindi naka-jersey o damit pang soccer ang iba sa mga tao, kaya't nagpasimulang kumilos ang mga pulis para pauwiin sila.
Bago pa man lumubog ang araw, nagsimula na silang magsunog. Sinubukan ng mga rioters na sirain ang mga harang ng mga pulis, pero sinalubong sila ng mga water cannon. Sinubukan ng mga pulis na pigilan ang mga rioters, pero tila wala silang sapat na lakas ng loob para ituloy-tuloy ito. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula ng huminto ang buong lungsod. Nagkarambola sa lansangan ang mga sasakyan, halos wala nang madaanan. Kasunod nito ay nagsimula na ang mga tagahanga ng soccer team na manira at manloob ng mga iba't ibang tindahan, kabilang na ang mga make-up boutique at mga tindahan ng sapatos. Masayang sinunog ng mga tao ang ilang mga sasakyan sa paligid bilang selebrasyon sa pagkapanalo ng kanilang mga idolo sa soccer championship. Pati mga tambak na basura ay sinunog habang sabay-sabay silang umuungol. At habang lumalala ang sitwasyon, binuksan pa ng mga nagse-celebrate ang mga fire extinguisher at hydrant at ginawang palaruan at sabay-sabay na nagbu para pigilan ang mga bumbero na apulahin ang apoy. Isa pang lalaki ang umatake sa isang bumbero habang nakabalot ng isang bandila na tiyak na hindi pag-aari ng France o ng grupong PSG. Isa pang insidente ang kumalat din sa social media tungkol sa dalawang babaeng ito na nasa loob ng kotse habang sinisira ng mga manggugulo ang kanilang sasakyan. At dahil sa karamihan ng mga sangkot sa kaguluhang ito ay pawang mga kabataan, nanawagan naman si French President Emmanuel Macron sa mga magulang na maging responsable sa kanilang mga anak. Tatapusin ko ito sa pamamagitan ng panawagan sa lahat ng mga magulang na maging responsable. Responsibilidad ng mga magulang na panatilihin ang kanilang mga anak sa loob ng bahay, kaya't mahalaga para sa katahimikan ng lahat na ganap na gampanan ang responsibilidad ng pagiging magulang. Ako'y nananawagan sa kamalayan at pananagutan ng mga ina at ama. Ang mga internet platforms at social media ay may malaking papel na ginagampanan sa mga kaganapang nangyari nitong mga nakaraang araw. Nakita natin sa iba't ibang platform gaya ng Snapchat, TikTok, at iba pa, ang pagbuo ng mga mararahas na pagtitipon at tila pagkopya ng karahasan. Para sa mga kabataan, ito ay nagiging tila paglayo sa realidad at minsan ay tila pumapasok sila sa mundo ng mga video games na siyang nakakalason sa kanilang isipan. Bukod dito, sinisiri ng Pangulo ng France ang social media at mga video games dahil sa impluensyang naidudulot nito sa mga kabataan. Sa loob lamang ng 24 oras, tila na ibalik naman ang kaayusan sa kabisera ng France. Mahigpit na binantayan ng mga pulis at militar ang parada ng PSG sa Paris kinabukasan. Sa wakas, bumalik din ang katahimikan matapos ang magulong gabi. Sa ibang balita, supply line ng Russia wasak sa Ukraine. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Muli na namang nagsagawa ng isang mapangahas na pag-atake ang Ukraine sa kanilang kalabang bansa. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na sa himpapawid o sa lupa kundi sa ilalim na ng dagat. Isinagawa ng Ukrainian Security Service ang pagsabotahe sa ilalim ng tubig para targetin ang Crimean Bridge, isa sa mga pinakamahalagang supply route na nasa pagitan ng mainland Russia at ng rehiyon ng Crimea. Mahigit 1,100 kilo ng pampasabog ang inilagay sa ilalim ng tubig at pinasabog malapit sa mga haligi ng tulay. Hindi ito isang bigla ang pag-atake. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, ilang buwan din ang ginugol sa pagpaplano at koordinasyon para maisagawa ito. Ang pag-ataking ito ay nagsisilbing bagong yugto umano sa strategy ng Ukraine. Noong 2022 at 2023, nagsagawa din ng mga pag-atake ang Ukraine sa ilang mga tulay sa Russia, pero tinarget nito ang mga nakikitang bahagi ng tulay. Sa pagkakataong ito, pinuntirya nila ang tulay mula sa ilalim ng tubig na tila ba isang guerrilla style na pag-atake sa ilalim ng dagat.
Ang tulay ng Crimea ay hindi lamang isang estruktura ng mga bakal at semento. Nagsisilbi rin ito bilang isang mahalagang simbolo ng bansa dahil para sa Kremlin, ang tulay ay sumasagisag sa pananakop ng teritoryo at kapangyarihang politikal. Noong 2018, pinasinayanan ito mismo ng Pangulo ng Russia. Kaya naman para kay Zelensky, ang pagkawasak ng tulay ay direktang hamon sa kapangyarihan ni Putin. Ang Crimean Peninsula ay isang strategic location na matatagpuan sa Black Sea at matagal nang pinagtatalunan. Noong 2014, matapos patalsikin ang makarusong Pangulo ng Ukraine, mabilis na kumilos ang pamahalaan ng Moscow para sakupin ang Crimea. Mula noon ay ginamit na ng mga Ruso ang lugar na ito bilang lugar kung saan inilulunsad ang mga operasyon, partikular noong magsimula ang digmaan sa Ukraine noong 2022. Ang lungsod ng Sevastopol sa Crimea ang nagsisilbing central headquarters ng Black Sea Fleet ng Russia, isa sa pinakamakapangyarihang hukbong dagat ng Russia. Ang pagkontrol sa Sevastopol ay nangangahulugan din ng pagkontrol sa malaking bahagi ng Black Sea at Sea of Azov. Dahil sa simbolikong importansya nito sa pamahalaan ng Russia, patuloy na inaatake ng Ukraine ang Crimean Bridge. Noong 1954, inilipat ng pamahalaan ng Soviet Union ang Crimea sa pamamahala ng Ukraine mula sa Russia, pero hindi nawala ang interes ng Russia sa lugar na ito. Nang bumagsak ang Soviet Union noong 1991, naging mas mainit ang pag-iinteres ng Russia dito, kaya't hindi nila inalis ang kanilang hukbong pandagat sa Sevastopol hanggang sa tuluyan na nila itong inagaw sa Ukraine. Kahit sa gitna ng usapan sa Istanbul noong Lunes, naging pangunahing usapin din ang Crimea at ang iba pang mga teritoryong sinakop ng Russia. Sinabi ng Ukraine na hindi nito kailanman matatanggap ang demand ng Russia na isuko ang malaking bahagi ng kanilang teritoryo at limitahan ang kanilang sandatahang lakas. Ang pagpapasabog sa tulay ng Crimea ay kasunod lamang ng pagwasak ng Ukraine sa mahigit 30% ng mga eroplanong pandigma ng Russia na kinabibilangan ng mga strategic bombers at warning aircraft. Kasunod nito ay sinabi din ng Russia na ang Ukraine ang responsable sa pagpapasabog ng riles ng tren sa lungsod ng Bryansk na nagresulta sa 7 patay at maraming sugatan. Sa mga pag-ataking ito, malinaw umano na ipinapakita ng Ukraine sa Russia na determinado silang pahinain ang puwersa ng kanilang kalaban. Hanggang ngayon ay wala pang formal na tugon ang Moscow sa pinakahuling underwater attack sa tulay ng Crimea. Pero batay na rin sa kasaysayan, inaasahan ng mga analyst na magsasagawa ng paghihiganti ang Russia sa lahat ng pananabutahing ginawa ng Ukraine, kabilang na ang pag-atake sa mga strategic bombers noong linggo. Kaya ang tanong ngayon, gaano kaya kalawak ang magiging tugon ng Russia sa mga pag-ataking ito? Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.